Mga ka-PL, tinawag po ni Mayor Baste Duterte si Senator Amy Marcos na manggagamit. Naku po. Tumitindi yata ang sagutan ng pamilya Marcos at pamilya Duterte. Akala ko nasabi na lahat ni Mayor Baste yung mga saloobin niya, yung mga hinanaing niya doon sa prayer rally sa Davao. Ito ho ang sinabi niya. Basahin po natin. Pero bago ko po simulan, makikisuyo naman po sa mga ka-DDS natin na hindi pa nakasubscribe. Baka naman po at paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang po bago ko po ito simulan, mga ka-PL. Kami mga taga Davao, kilala po namin ang pamilya Duterte. Hindi sila nagsasalita para drama lang. Kung ano ang namutawi sa bibig nila, kung ano ang post ho nila sa kanilang social media account, yun po ang totoong saloobin nila. Tulad po ng mga naging pahayag ni BP Sara Duterte sa kanyang social media account din. Mapa Inday Sara Duterte man o maging sa OBP. Yan, yung mga pahayag niya, yung mga panawagan niya kay Boy Bangag, totoo yan. O, ito po ang sabi. Madam Amy, ilagay ko dyan. Linawin ko lang kasi ginagamit mo na sa drama mo dyan sa media. Ayan. Humingi ako ng tawad dahil naawa ako sa iyo. Noong prayer rally po sa Davao, dahil nga naman sa tindi ng mga binitawang salita ng magkapatid, maging ng kanilang ama, naawa si Mayor Baste kay Senator Amy. Nilapitan niya. Kung hindi ako nagkakamali, niyakap pa po niya si Senator Amy at nagsorry. Ayan si Mayor Baste. Ito pa. Hindi dahil sa mga sinabi ko tungkol sa kapatid mo na presidenteng Bangag. walang Bangag nakalagay dito. Kita niyo naman po. Hanggang presidente lang. Ayan. Dinagdagan ko na. Undangi ko gamit ana imong mga jamming Bisaya ho, ita-translate natin sa Tagalog para maintindihan nyo po. Tigilan mo ako sa paggamit sa mga jamming mo. Ayan. So ginagamit nga ni Senator Amy si Mayor Baste. Ayon po ito sa kanyang mga nararamdaman. Jamming, ibig sabihin, yung alam yung salitang ano lang yan salitang kanto lang yan no? Para sa amin, ito ay kaplastikan, kadramahan, jamming mo lang yan bay, parang ganun ba? Ito pa, gipalampas na taka kaisa pero banha gihapon ka. Naku po, ibig sabihin, sa Tagalog, pinalagpas na kita ng isang beses pero napakaingay mo pa rin. Senator Amy, abay, kinakailangan mo na yatang tumahimik at wag nang gamitin si Mayor Baste. Eto, napiko na po ang mayor namin dito sa Davao. Pag mo na gamitin sa mga kadramahan mo dyan sa mainstream media. Ayan, ang sabi po ni Mayor Baste na siguro, pakiramdam nitong mama, mga ka-PL, nagdadrama lang si Senator Amy, pakitang tao lang, kaplastikan lang, itong mga pagdikit niya dito sa mga Duterte. Para nga naman, alam niya yung mga galawan ng mga Duterte laban sa administrasyon ng kanyang kapatid na Bangag. Na yan din po, ang tingin ng ating mga kababayan. Hindi naman ho lahat. Pero may iilan po na
ganun po ang nararamdaman nila kay Senator Amy. Nagdadrama lang, alam niyo yon, kailangan niya dumikit para alam niya nga yung galawan, kaplastikan lang, parang ganon. Kaya nga nasabi ng ating mga kababayan na hindi di umano pagkatiwalaan o hindi di umano dapat pagkatiwalaan si Senator Amy. Baka isang araw bigla ding tumambling din daw yan, sabi po ng ibang mga kababayan natin. Yun po ang ano nila nararamdaman nila hindi ho natin pwedeng kontrahin, karapatan naman po nila yan. Di ba? Kayo ho ba mga ka-PL, maitanong ko po sa inyo, ano ho ang tingin ninyo itong ginagawa ni Senator Amy sa mga pagtatanggol? Alam naman ho natin, di ba, pinagtatanggol ni Senator Amy ang mga Duterte, si Inday Sara, si Pangulong Duterte. Ito ba'y drama lang o katotohanan? Tanong lang po. Paki-comment ko po yan. Okay? Pero, ang opinion ko po, dito kay Mayor Baste, sa mga sinabi niya, tulad nga ng sinabi ko kanina, kami mga taga Davao, kilala po namin ang pamilya Duterte. Hindi ho sila plastic. Hindi sila mahilig magdrama. Kung ano po ang kanilang mga binitiwang salita, totoo ho yan. Galing ho yan dito. Hindi po katulad ni Kuting, ni Tambaluslos, napakaraming sinasabi din sa mainstream media na ayon pa nga, eto na, sa aking mga kaibigan na mga vlogger, mga ka-PL na anti-Marcos din, eto palang mga ambush interview na nangyayari, hindi pala talaga ito ambush. Upo, hindi ito totoong ambush. Ito po ay drama lang. Yung mga mainstream media na kuno nag-ambush sa kanila, kinakausap po nila yan. I-ambush interview nyo. Halimbawa, si Kuting, si Bangag, i-ambush interview nyo. Ayan. Tapos tanungin nyo ng ganito. Tulad po nung, alam niyo po, napakarami ng ambush interview na nangyari, di ba? O, halimbawa na lang yung nasabi ni Kuting na Bangag pala na di umano'y gumagamit ng fentanyl si Tatay Digong. Ambush interview yun, di ba? Hindi yun ambush talaga, kundi pinagkasunduan. Kunwari i-ambush mo ko Ayan, parang ganun lang. Kunwari i-ambush mo ko, pero ito itatanong mo sa akin. Mga simpleng banat, kumbaga. Sino ho binabanata nila? Di ba mga Duterte? Kunwari lang daw yon, na ambush interview di umano. Pero di umano, totoo pala. Sinasadya, kumbaga. Ayan. Nako. Kayo ho, mga ka-PL. Ang maitanong ko po sa inyo, etong mga sinabi ni Mayor Baste, ito ba'y kadramahan lang? O galing ho talaga dito? May pinaguhugutan, hindi kaplastikan? Paki-comment po. Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo lagi at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.